Oh, ito, yung sunod mga kababayan. Oh, ito pa. GB Ejercito, mga kababayan. Naku po. Ano nga ba itong kay GB Ejercito? Mga kababayan, wait lang. Hanapin natin dito. Si GB Ejercito, mga kababayan, nagsalita na. Kasi, Lula Mayang, nako maraming salamat po sa yung 25 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po, Lula Mayang. According kasi dito sa balita, mga kababayan, sa UNTV, sabi kasi ni Marcoleta, bukas daw Martes. Bukas Martes, Agosto 19, umpisahan na niya ang investigasyon dyan sa multi-billion flood control issue. Kung sino ba talaga daw ang nangungurakot, sino ang nasa likod ng katiwalian na yan. Ngayon mga kababayan, nag-react itong si GB Ejercito Estrada. Wait lang ha, may ads. Gister Natividad, hello po. Ito po ha mga kababayan. Lula Mayang, salamat po. Ito ha, pakinggan nyo. Danay sa gawa ng Kamara at Senado ang pagdinig sa mga issue ng umano'y anomalya sa daang-daang bilyong pisong proyekto sa flood control. Ngunit ayon kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, mas nararapat na ombudsman o sino mga independent at credible na investigative body ang mga siwa ng investigasyon. Layunin nito na maalis ang anumang duda ng publiko sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Well, mas maganda sana kung third party ang gagawa niya para mawala yung duda. No? Pero siguro napagbibintangan po ang dalawang kamara, pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may contractor sa amin, no? Yung kasi doon sa naririnig natin parang nagkakahalo na contractor at kongresista, minsan nag-isa na lang. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan? Kaya mga kababayan, tama ang sinabi ni GB Ejercito. Hindi dapat Senado at Kongreso ang mag-imbestiga dyan sa flood control na yan. Bakit? Kasi kapag Kongreso at kaibigan ni Congressman, yung contractor, mauwi lang yan sa pasensya na. Mauwi lang yan sa 10 million, manahimik ka. Ganun yan mga kababayan. Kung sa Senado naman, imbestigahan ni Marcoleta, mauwi lang yan sa, aliado ko yan kaibigan ko yan. DDS yan. Wala mangyayari. Kaya tama ang sabi ni GB Ejercito na dapat hindi ang Senado at Kongreso ang mag-iimbestiga niyan. Kundi ombudsman or ibang ahensya na may kinalaman dyan sa pag-iimbestiga or ahensya na may rights mag-imbestiga. Mahirap kasi yung ganyan mga kababayan. Dapat nga si PBBM gumawa ng action force yan gumawa siya ng action force na walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Yan ang dapat gagawin kasi mahirap mga kababayan. Kung si Marcoleta ang mag-imbestiga, paano kung ma-shoot kay Bongo? Si Bongo, ang kanyang stepbrother, merong 326 million project dyan sa flood control na yan. Nakasaad po sa saligang batas mga kababayan na kung ikaw ay isang public government official, bawal po ang pamilya mo, ikaw o kamag-anak mo na humawak ng proyekto galing sa gobyerno kasi government employee ka. May conflict yan pag ganyan. Paano ngayon yun pasasagutin ni Marcoleta? So, mananagot kaya si Bongo niyan? Di ba? Kasi mga kababayan, kapatid ni Bongo, stepbrother niya, tumanggap ng project sa flood control na 326 million worth. Di ba? May conflict of interest ang tawag dyan. Ayon sa saligang batas, bawal po tumanggap ng proyekto ang isang government official na mula din sa gobyerno na project. So, paano yan anuhin kayo ni Marcoleta? Sige nga, papanagutin kaya ni Marcoleta si Bongo? Di ba? Sa Kongreso naman, paano papanagutin ni Tiriridon? Ang kapatid ni Saldico. Paano papanagutin ni Tiriridon si Saldico?
magkakapwa congressman nga sila. Mapapapanagot kaya nila yan? Tama naman si GB Ejercito Estrada eh. Kung gusto ninyo walang bias, hindi dapat ang Kongreso at Senado mag-imbestiga dyan. Dapat merong third-party investigator. Dapat si PBBM gumawa ng action force na mag-imbestiga dyan, na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Tapos ang sisihin yan, Marcos government or administration. Katulad kay Baste. Bakit si PBBM ang sisihin nila na hindi naman si PBBM ang may hawak ng pondo na yan? Kaya nga nilagay ang ahensya na DPWH kasi nga ahensya sa gobyerno yan. Once na pinirmahan ni PBBM yung budget, sila na ang bahala nun. Si PBBM naman, nakita niya sa listahan, okay naman. Pero ngayon, rumisulta na. Bakit? Yung mga flood control project, puro substandard ang gamit. Ano ba ibig sabihin ng substandard? Mabilis marupok. Mga marurupok. Mga maninipis. Mga mumurahing materyales. Di ba? Sabi ni Ma'am Rosalim, si Ridon ay representative sa Saru Party List ni Saldico. Yun ang mag-iimbestiga sa sa Kongreso eh. Tapos si Marcoleta naman sa Senado. Paano yan? Halos ng mga kaibigan nila, sangkot. May mananagot kaya? Di ba? May makukulong kaya? Sabi ni Baste. Kasuhan na daw agad ni PBBM, sabi ni Baste. Bakit si PBBM ang magkaso? Ano na lang trabaho nung mga dapat mag-imbestiga niyan? Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, wala. Kaya dapat lang talaga third party investigator ang kikilos at gagawa niyan. Hindi yung mga kaibigan. Tama ang sabi ni GB Ejercito. Sa wala pong ganon. So, pero mas maganda para mawala na rin ang duda ng lahat na magkaroon na lang ng third party. Ganito rin ang posisyon na inihayag ni former Senator Franklin Drilon. Para sa dating Senate President, hindi sa paninirang puri, ngunit binigyan din niya na mahirap pagkatiwalaan ng publiko ang investigasyon ng Kongreso, lalo na kung tungkol ito sa mga isyong may kinalaman sa budget insertions dahil mga mambabatas din ang sangkot sa mga ito. Diba? Tama naman sabi ni Drilon. Mahirap pagkatiwalaan ang Senado at Kongreso. Kasi bakit? Halos sila lang din dyan eh. Diba? Dapat third party mag-iimbestigan yan. Yung walang koneksyon. Dapat si PBBM gagawa ng dyan bubuo ng tawag dito, ahensya. Gagawa siya ng action force. Diba? Mahirap kay COA at ombudsman dapat. Diba? Ma-midnight. Yung COA dapat at ombudsman ang mag-imbestigan yan. Tapos, doon gaganapin sa Kongreso, sa Quadcom. Congress, tapos COA, ombudsman, ipaharap mo yung ipaharap mo yung mga akusado. Kasi kung sila lang din, thank you yan eh. Di ba? Sila na nag-corrupt, sila na magkakaibigan, mauwi lang sa thank you yan. Sa halip, inirekomenda ng dating senador na ang Commission on Audit o COA ang manguna sa investigasyon dahil ito ang ahensyang may mandato na tukuyin ang pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Tama! Higit pa niya, ang ombudsman naman ang nararapat na maghain ng anti-graft cases sa mapatutunayang lumabag sa batas. Tama! Itinuturing ang flood control projects na isa sa fastest growing items sa national budget kung saan umabot sa higit 346 billion pesos ang inilaan sa 2025 General Appropriations Act o diba? COA at ombudsman dapat ang mag-imbestiga dyan. Mahirap magtiwala sa Senado at sa Kongreso. Kasi bakit? Si Nadia Montenegro nga huling-huli na sa akto, naamoy na lahat-lahat. Resign lang? Diba? Yan ang mahirap. Kapag mahirap, nagnakaw ng mangga, nakukulong. Kapag mayaman, nagchuchongke. May kaibigang senador, resign lang, nakalib pa, umaten pang birthday. Diba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Maraming hocus-pocus. Diba? Tama ba ako? Diba?
Diyos mio, Marimar. Wala na. Oh, speaking. Hocus pocus.